Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni David. Nangyari taong 1976, Negros Occidental. Sa mga panahong ito ay napadpad si David sa isang liblib na lugar ng Negros. Sa kadahilanang nawawala na siya ng pag-asa sa buhay sa Maynila. Nawalan ng trabaho, hiniwalayan ng nobya at namatayan pa ng magulang. Nagpunta naman siya sa kanyang ate na nakapangasawa ng taga-probinsya. Sa tingin niya, kailangan niya ang bagong paligid, bagong lugar at bagong makakakilala. Nais niya munang pahingahin ang sarili sa lugar na maingay, magulo at nagparanas sa kanya ng sunod-sunod na kamalasan. Maswerte naman siya dahil mabait at maunawain ang asawa ng kanyang kapatid na si Edgar. Ayon dito, kahit sa bahay pa siya tumira, ay ayos lamang ito. Isang simple at payak na pamumuhay lang naman ang meron sa pamilya ng kanyang ate Bernadette. Isang mangingisda itong si Edgar habang guro naman sa elementarya ang kanyang ate. Upang hindi naman siya maging pabigat, ay tumutulong siya sa mga gawain. Isa na dito ay ang pagatid sundo niya sa kanyang ate at sa anak nitong si Biboy na nasa 8 taong gulang. Minsan isang araw, si Biboy lang ang naihatid niya dahil may sakit itong si Bernadette. Naging maingat siya dahil baka malaglag ang pamangkin niya na mag-isang nakaangkas sa motor. Hindi kasi sementado ang daan at baku-baku pa. Habang hawak-hawak niya ang pamangkin, papasok ng paaralan, napansin niya ang isang batang kasing edad ni Biboy na nakaupo lamang sa gilid ng isang kwarto at umiiyak. Naawa naman siya, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi naman ito sumagot, bagkus si Biboy ang nagsalita. Ayon sa kanyang pamangkin, ang batang yon ay si Jello. Malimit itong inaasar ng ibang mag-aaral, kaya siguro umiiyak na naman ito. Nagmagandang loob siya at dinala si Jello sa mismong silid nito. Katabi lang pala yon sa silid ng kanyang pamangkin. Makalipas ang ilang araw, bumaba mula sa motor sina Bernadette at ang anak nito nang nagkatinginan sila ni David. Ang mga guro kasi ay nagkumpulan sa labas ng silid-aralan katabi sa silid ni Biboy. Sumama na rin itong si David sa loob upang makiusyoso. Sa itsura ng mga guro ay bakas ang pagtataka at labis na pag-aalala. Hanggang sa napag-alaman niya na ang mga estudyante sa silid na yon, karamihan ay hindi pumasok. Ang iba ay inakalang baka nauli lang ng dating. Pero umabot na sa oras ng klase at 4 na estudyante lang ang pumasok. Kabilang na doon itong si Jello. At ang ikinagulat pa nila ay nagsidatingan sa paaralan ang mga magulang ng mga batang yon at sinasabing nawawala ang kanilang mga anak. Upang mapanatili ang kaayusan ay minabuti ng punong guro na ipasok at ituloy na ang klase habang ang mga magulang ay personal na kinakausap ng purong guro sa isang saradong silid. Maya-maya pa ay nagpaalam na si David sa kapatid niya. Babalik na lang mamayang hapon upang sunduin sila. Pagdating ng bahay, nadatnan niya ang bayaw niya na abala sa pagkukumpuni ng upuan. O David, narito ka na pala. Pwedeng pakisuyo naman ako sa lagayan ng pako doon sa may kusina. Aba teka, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Nahatid mo na ba ang ate at si Biboy? Opo kuya, pero may kakaibang nangyari sa paaralan.
Yung mismong katabing silid nila B-Boy ay aapat na estudyante lang ang pumasok. Tapos nagsidatingan po yung mga magulang ng mga bata dahil hinahanap ang kanilang anak. Nawawala daw kasi. Nawawala? Teka, paanong nawala? Kagaya ni Edgar ay wala din siyang ideya. Ang tanging magagawa nila ay ang mag-ingat at ingatan ang nag-iisang bata sa kanilang pamilya. Samantala, nagpaalam naman si Edgar na pupunta siya ng bayan dahil bibili umano ito ng bagong lambat. Nagpahinga na lang muna itong si David hanggang sa sumapit ang hapon. Naghanda na siya upang sunduin ang kapatid at pamangkin niya. Habang binabaybay niya ang daan malapit na sa paaralan, ay nakita niya si Jello na may kasamang matandang babae. Binagalan niya ang takbo at pinansin niya ang bata pati ang kasama nito. Tumugon naman ng malaking ngiti ang kasamang matanda nito. Iniisip niya na baka lola ito ng bata. Sa pagdating niya ng paaralan, bakas pa rin ang kalungkutan sa paligid. Ayon pa sa kanyang kapatid, wala pang balita tungkol sa mga batang nawawala. Isang malaking misteryo ang sabay-sabay na pagkawala ng mga bata sa baryo nila. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Ang naramdaman ng mga naiwang kapamilya ng mga nawawalang kabataan ay hindi pa rin matanggap ang nangyari. May mga nagwala at nakwestiyon ang paaralan. May nanghinala pa na baka may ginawang hindi maganda ang guro ng mga bata pero sadyang wala namang makitang bakas o ebidensya. Ang apat na batang natitira sa klase ay inilipat na sa klase nila B-Boy. Bagamat karamihan sa mga magulang ay kumilos ng mag-isa upang mahanap ang mga anak nila, ay nanatili pa ring misteryo ang lahat. Hanggang isang Sabado, mga bandang hapon yon, nagtungo si David sa may kakawyan upang mangaso. Mula naman sa bukana ng kakawyan ay may natatanaw na mga kabahayan at nakita niya ang batang si Jello. Naghahakot ito ng mga panggatong na animoy may niluluto. Kasunod nito ay ang pag-igib sa balon na ilang metro lang din ang layo sa likod bahay. At kung ano-ano pang gawain ang nasilayan ni David na ginagawa ng bata. Para bang wala itong mga magulang na siya dapat ang gumagawa sa mga mabibigat na bagay. Dahil sa nakita niya ay nakadama ng pagkaawa itong si David. Sa pag-uwi niya ng bahay ay inalam niya sa kapatid at sa pamangkin kung may mga magulang ba itong si Jello. Ayon naman sa kanyang kapatid, meron naman daw. Sa katunayan, kalimitan ay ang ama nito ang naghahatid sundo sa bata. Pero nitong huli ay mag-isa na lamang itong umuwi. Nabanggit din ni David na minsan ay nakita niya ang bata na may kasamang matanda. Napakunot no naman itong si Bernadette, pero hindi na rin ito binigyan pa ng pansin. Baka kamag-anak lang yon ang bata. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali. Para bang may kakaibang nararamdaman si David simula noong nakita niya ang bata na tila ginagawang alila. Kaya kinabukasan, araw ng linggo, ay muli siyang nagtungo sa may kakawyan. May dalang baril pero ang sadya talaga niya ay antabayanan ang ginagawa ng bata. At hindi nga siya nagkamali. Ganon at ganon pa rin ang ginagawa ng batang si Jello. Ilang oras pa ang nakalipas. Hindi na nakatiis itong si David. Lumapit siya sa bahay at kunwaring magbibigay ng mga napitas na bayabas kay Jello. Nagbigay galang naman siya at sa pagbukas ng pinto ay lumabas ang matandang babae na napakaamo ng muka. May ngiti din ito na nakakapanghalina
Para bang napaka palakaibigan ng matandang yon. Maayos nitong hinarap si David at nagpasalamat ng gusto sa ibinigay na mga prutas. Ayon sa matandang nakilala niya bilang si Gabriela, tiyahin pala ito ni Jello. Naroroon sa loob ang bata at kasalukuyang nagmemeryenda kasama ang mga magulang. Bahagya naman siyang sumilip sa bintana na nasa tabi lang ng pinto at nakita niya nga ang tatlong nilalang na nakaupo sa mesa. Nakatalikod ang mga magulang habang kaharap ang bata na kumakain. Sa kadahilanang nahihiya siya sa pag-aya ni Gabriela na sumama sa merienda, ay nagpaalam na lang ito na aalis na. Sa pagharap niya sa tiyahin ni Jello ay saka pa lamang siya na panatag. Lalo pat nabanggit nito na napakabait na bata ang pamangkin at nais talaga nitong tumulong at matuto sa mga gawaing bahay. Habang papalayo na siya sa bahay ay nakaramdam naman siya ng hiya dahil sa maling iniisip na inaabuso ang 8 taong bata ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nakabuo na ng samahan ang mga tao para ito sa paghahanap sa mga batang nawawala. Ang ilan ay nawala ng pag-asa na muling matagpuan pa ang mga ito. Pero karamihan ay determinadong malutas ang misteryong bumabalot sa kanilang baryo. Kuya Edgar, balita ko sasali ka daw sa samahan ng mga magulang. Ako din po, sasali din ako. Kahit ilang buwan pa lang ako dito. Kahit papaano naman kasi napamahal na rin sa akin ang lugar na ito. Tsaka sobrang kawawa yung mga biktima. Kaedad lang sila ni B-Boy. Pero laking pasalamat ko na lang dahil hindi. Sana makita na yung mga bata. Makakapatay ako ng tao kapag sa akin nangyari ito, David. Hindi ako makapapayag na may manakit sa aking anak. Siya nga pala, bilang kabaryo ka na rin, nais ko sana magpatulong sa'yo. Kung misteryo nga ang pangyayaring ito, may kakilala akong biyasa sa ganitong bagay. Ayon ba kay Edgar, isang antingero ang kakilala niya. Nakatira ito sa paanan ng bundok at nagngangalang Rodel. Dagdag pa ng kanyang bayaw. Nabibilang lang ang pagkakataong nakikita niya itong si Edgar at hindi niya na maalala kung kailan ang huli. Gayunpaman, kinabukasan ay agad na silang tumungo sa sinasabing lugar ni Rodel. Bago naman magtanghali, ay narating na nila ang isang kubo sa may paanan ng bundok. Sa labas nito ay may kamalig na napupuno ng mga galong may laman ng mga tuba. Umaalingasaw din sa paligid ang halimuyak sa inuming mula sa nyog. Sumisilip-silip sila sa kubo at nagbigay galang hanggang sa may nagsalita sa kanilang likuran. At doon nila nakita itong si Rodel. May dalang tapayan na gawa sa kawayan. Nakasukbit ito sa balikat at may tabako pa sa bibig habang nagsasalita ito ng, Ano ang kailangan ninyo? Bibili ba kayo ng tuba? ang boses ni Rodel ay may malumanay pero merong otoridad. Sa itsura nito, mukhang galing pa ito sa trabaho. Nalanghap din ni David ang amoy tuba ng katawan ng lalaking yon. Matapos ng maiksing pagpapakilala, ay tinumbok na agad ni Edgar ang kanyang sadya. Mukhang lingid sa kalaman ni Rodel ang nangyayari sa sentro ng baryo. Tumahimik naman ito na halatang nag-isip. Matapos nito ay nagsimulang maglipat ng tuba si Rodel sa mga galon. Ayon sa kanya, matagal niya nang kinalimutan ang gawain bilang isang antingero. Matapos ang malaking trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kakayahan bilang mandirigma sa lupa, ay hindi niya nailigtas ang pamilya, hindi sa aswang, kundi sa isang manlalason. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na sa manlalason lang magtatapos ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay.
Nagkatinginan ang magbayaw dahil mukhang wala silang mahihita sa taong nawalan na ng pag-asa. Pero hindi naman sumuko itong si Edgar hanggang sa nakulitan na itong si Rodel ay tumaas na ang boses nito, dahilan upang muntik nang magpang-abot sa gulo ang dalawa. Agad namang pumagitna itong si David upang hindi na mauwi sa suntukan ang sitwasyon. Anong klase kang antingero? Wala kang kwenta. Kung ano man ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng may likha, sinayang mo lang ito nang dahil sa kabiguan. Tara na David, wala tayong mahihita sa taong ito. Umalis naman sila, ngunit nag-iwan ng tinginan sina David at Rodel. Pakiramdam niya ay may bahid ng pagsisisi ang antingero at may nakikitang pag-asa upang mabago pa ang saloobin nito. Habang binabagtas nila ang daan, pauwi sakay ng motorsiklo, ay panaylitan niya si Edgar na nakaangkas dito. Hindi na lamang siya nagsalita at hinayaan ang bayaw na maglabas ng galit. Samantala, habang lumilipas ang mga araw ay nawawalan na ng pag-asa ang mga tao na mahanap pa ang mga kabataang nawawala. Habang nasa pagpupulong ay nakita ni David ang iilang magulang na napahagulhol na lamang. Walang masisi, walang ideya kung ang pag-iisip na may salot sa kanilang baryo. Nakapanlulumong tanawin ang bumalot sa silid na yon at sa uli ay katulad sa dati. Walang naukuhang impormasyon ang mga magulang ng biktima. Minsan isang hapon, habang naghihintay sa labas ng paaralan, ay napansin niya na lumabas na ng malaking tarangkahan si Jello. Mag-isa naman itong naglakad. Mabibilis ang hakbang na animoy nagmamadali. Sumakay naman siya ng motor upang alukin ang bata na ihatid na lang sa bahay. Habang kinukumbinsi niya ito, ay biglang nagalit ang bata. Ngunit ang mukha nito ay hindi galit ang ibinakita, kundi takot sa anumang bagay. Tumakbo si Jello. Hinayaan na lamang niya ito. Pagkasundo niya sa kapatid at pamangkin. Pagkasundo niya naman sa kapatid at pamangkin, ay nagpaalam siya na may bibilin lang sa palengke. Pero sinadya niya ang bahay ni Jello. May kakaiba siyang hinala. Ipinarada niya ang motor sa di kalayuan ng bahay. Hanggang sa lumabas itong si Jello, kasama ang tiyahing matanda. Nagkubli naman siya sa isang puno at nang makalayo na ang dalawa, ay dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Ang bahay kasi nila Jello ay malayo ang agwat ng kapitbahay. Batid naman niya na may mga ibang tao sa ibang bahay dahil sa usok na nagmumula sa kusina nito at mahinang tugtog ng musika. Nang masiguro niya na walang nakapansin ay pumaligid siya sa bahay. Nagkataong hindi naman mahaba ang bakod nito at hanggang bewang lang kaya lihim niya itong inakyat. Masasabing may kalakihan ang bahay na yon. Tahimik at animoy walang tao. Nang sumilip naman siya sa bintana, ay nakita niya ang dalawang tao na nakaupo sa may hapag. Agad siyang nagkubli dahil nasa loob pala ang mga magulang ni Jello, subalit napatanong siya kung bakit sobrang tahimik. Bakit walang tunog, mga boses o kahit anong kaluskos mula sa mga ito? Kaya naman muli siyang sumilip hanggang sa tumambad sa kanya ang dalawang tao na nakaupo lang at hindi gumagalaw. Nakatalikod ito mula sa kanyang direksyon, kaya hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa ng mga ito. Naglakad siya patungo sa entradang pinto upang magbigay galang, ngunit walang sumasagot. Napakamot na lamang siya ng ulo dahil imposibleng hindi siya marinig ng mga ito. Sarado din ang bintana sa harap, kaya nagpasya naman siyang lumibot sa bahay upang silipin ang loob nito.
Sa kabilang bahagi naman, bukas ang bintana sa bandang yon. Pansin niya na nasa harapan na siya ng mga taong nakaupo sa hapag. Kaya naman magalang siyang bumati dito habang sumisilip sa bintana. Nagdahilan siya kung bakit nakasilip siya sa bintana. Pero hindi pa rin gumagalaw ang mga ito. Nakaupo, dilat ang mga mata ngunit animoy wala ng mga buhay. Napaatras naman siya sa gulat. Upang makatiyak sa nakita, ay muli siyang sumilip sa loob at kumpirmado. Hindi siya naririnig at nakikita ng dalawang yon. Tumindig ang balahibo niya sa takot. Papaano nangyari ang ganoong sitwasyon? Dahil sa kakaibang napansin ay mabilis siyang lumabas ng bakod at pinaharurot ang motor pauwi. Nang makarating sa bahay ay nagdadalawang isip naman siya na sabihin sa kanyang ate at bayaw. Ayaw din niya kasi na matakot ang mga ito. O baka may gagawin pa si Edgar na magdudulot lamang ng gulo. Magdamag niyang inisip ang nakita. Alam niya na totoo ang mga yon. Kaya kinabukasan, pagkahatid niya sa kanyang kapatid at pamangkin, ay dumiretso na siya sa bahay ni Rodel. Kahit malabo pero si Rodel lang ang tangi na isip niya nang pagsumbungan ng lahat ng to. Naabutan niya, napapaalis ang antingero. Huminto naman ito at agad na nagtanong. Nung una ay talagang walang balak kumilos itong si Rodel. Ukol dito. Maliban na lang nung magwika siya ng, Manong, may nakita akong buhay ngunit animoy patay na. Paano po yun nangyari? napatitig si Rodel sa kanya at kumuha ng 2 bangkito at doon. Hinayaan ni Rodel na magsalaysay siya sa kanyang mga nakita. Matapos nito ay napabuntong hininga ang antingero. Ayon dito, posibleng biktima ng isang malakas na mangkukulam ang mga magulang ng bata. Pero nakakapagtaka kung bakit ang bata ay hindi naman biniktima, pati ang tiyahin nito. Matagal na panahon na rin. Noong huli akong nakikipaglaban sa mga ganitong nilalang. Buong akala ko ay malinis na ang baryong ito. At isa pa, mukhang alam ko na kung ano ang nangyari sa mga batang nawawala. Nanlaki naman ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng antingero. Dagdag pa ni Rodel, ang mangkukulam na ito ay may taglay na kakayahang gawing sandata ang mga biktima nito. Kaya niya itong utusan tulad na lang ng paglakad, pagtayo, pagtakbo o di kaya ay ang pumaslang. May kakaibang gamit ang mangkukulam. Tangkay ito ng rosas na pinatuyo. Dito niya inilalagay ang anumang gamit ng biktima, tulad ng buhok, damit o kahit bagay na pag-aari nito. Ito lang ang kailangan upang maging epektibo ang orasyon na gagamitin ng nilalang na yon. At kaya na nitong ipagawa ang lahat na naayon sa kanyang kagustuhan. Subalit, kung gaano man kalakas ang sumpa nito, ay siyang kadali naman itong kontrahin. Hindi na nito kailangan pa ng may karunungan. Kahit sino ay pwedeng magputol ng sumpa. Walang ibang gagawin kundi putulin ang tangkay at ora mismo ang sumpang ginawa ng mangkukulam ay babalik lahat sa kanya. Kaya naman ang mga tangkay na ito ay labis-labis niyang iniingatan. Subalit, sa kabila ng impormasyon ay may kulang pa. Ang pagkakakilanlan ng mangkukulam at iyon ang hahanapin ni Rodel. Nagbungkahi naman siya na tumulong sa antingero. Tiningnan siya ni Rodel mula ulo hanggang paa at bahagya itong natawa. Ano ba naman kasi ang laban ni David sa isang mangkukulam pero pinagbigyan naman siya ni Rodel. Pumanhik ito ng bahay at saka pagbalik ay may inabot na 1 kwintas. Isa itong dignum na pangontra
laban sa sumpa ng kulam. Inabisuhan siya ni Rodel na huwag itong ialis sa katawan dahil anumang oras ay posibleng makakasalubong nito ang mangkukulam. Samantala, habang nagmamaneho pa uwi, ay hindi niya maiwasan ang makadama ng takot. Lahat ng taong nakakasalubong sa kalsada ay iniisip niya na isa sa mga yon ay ang mangkukulam. Lumipas ang isang araw, habang nag-aabang siya sa labas ng paaralan, ay muli niyang nakita itong si Jello na naglakad na naman mag-isa. Hindi niya na ito nilapitan, bagkus pasimple niya itong pinagmasdan hanggang sa natanaw niya na sinalubong ito ng kanyang tiyahin at sa itsura ni Jello ay para ba itong natatakot habang seryoso naman ang muka ng matanda. Bigla siyang kinutuban ng malakas. Mukha kasing ang matanda lang ang hindi apektado sa nangyayari sa bahay ng pamilya ni Jello. Kaya naman bago sumapit ang dilim ay pinuntahan niya agad si Rodel at dito ibinahagi ang kanyang hinala. Magaling, David. Hindi ko pa man nasisilayan ang sinasabi mo. Mukhang may basehan ang hinala mo. Hayaan mo at pupuntahan natin ang bahay na yon. Kinabukasan ay maaga pa lang, nasa palengke na siya. Bibili kasi siya ng patalim upang gamiting sandata laban sa mangkukulam. Usapan kasi nila ni Rodel na pagsapit ng hapon ay pupunta sila sa bahay na yon. Mas mabuti nang maging handa. Matapos niya namang bumili ng sundang, ay pinatalasan niya muna ito sa magtatalas na nasa tabi lang din ng palengke. Habang naghihintay ay tumungo muna siya sa isang tindahan upang magyosi. Ilang saglit pa ay nakita niya ang isang batang babae na naglalakad. Sira-sira ang katawan, animoy taong grasa. May mga nakapansin na din pero iniiwasan nito dahil sa dungis ng itsura hanggang sa bigla nitong inatake ang isang lalaki. Namukaan naman niya ang lalaking biktima. Ito ay ang namumuno sa samahan ng mga magulang upang hanapin ang mga nawawalang kabataan. Nagulantang ang lahat sa uri ng pag-atake ng bata sa lalaking may edad na. Sinunggaban ito at kinagat sa leeg. Animoy isang mabangis na hayop ang bata. Nagsisigawan na ang lahat at walang may tapang na umawat sa pag-ataking yon. Hanggang sa may dumampot sa bata, si Rodel, ang magtutubang antingero. Animoy dumampot lang ito ng pusa habang ang bata ay nagpupumiglas at walang ibang hangad kundi atakihin ang lalaki. Dito nag-usal si Rodel sa kanyang palad at inilapat ito sa noo ng bata. Nang biglang nangisay ang batang babae hanggang sa nawalan ito ng malay. Nilapitan ni Rodel ang biktimang lalaki at humingi siya ng tulong sa mga tao upang madala agad sa klinika ang biktima. Matapos nito ay sa bata naman siya nakatuon. Umiiling itong si Rodel. Ayon dito, biktima ang bata ng sumpa ng isang mangkukulam. Malamang isa yon sa mga batang nawawala. Nang makalapit na siya sa antingero, ay inatasan siya ng antingero na kumuha ng sasakyan dahil dadali nila ang bata sa kanyang bahay. Mabilis naman niyang kinuha ang kanyang motorsiklo at dumiretso na sila sa bahay ni Rodel. Balak sana niya na iharap ang bata sa mga magulang kung may nakakakilala ba nito. Ngunit pinigilan siya ni Rodel dahil hindi pa malaya ang bata mula sa sumpa. Ibig sabihin, anumang oras ay pwedeng mag-utos ang mangkukulam at ang malalapa ay baka utusan nitong paslangin ang lahat ng taong nakikita. Dalawang paraan lang upang maputol ang sumpa. Una, ang paslangin ng mangkukulam at ang pangalawa, kitlan mismo ang buhay ng bata. Nagpasya naman si Rodel na
Mas makakabuting itago muna ang bata sa bahay nila at itali ito upang hindi makagawa ng kahit ano. Manong Rodel, wala po bang ibang paraan upang matanggal ang sumpa? Ikinalulungkot ko, David. Pero ang batang iyan ay nagmistulang alipin na ng demonyong iyon. Habang hindi pa natin nahahanap ang mangkukulam, mananatili muna siya dito. Ano na po ba ang gagawin natin sa mangkukulam? Ano pa nga ba? E di putulin ang kasamaan. Humanda ka, David. Tatagan mo ang iyong sarili. Alam kong bago sa iyo ito. Pero lahat naman ay may unang karanasan, di ba? Ituring mong isa ito sa mga magiging unang karanasan mo. Ang tumugis ng mangkukulam. Sa mga salitang yon, pakiramdam niya ay may nakaakibat na responsibilidad sa kanyang balikat. Ang planong pagpapahinga niya sa probinsya ay nauwi sa ganitong sitwasyon pero wala na siyang mapagpipilian pa. Gagawin niya ito hindi lang para sa mga biktima, kundi sa magiging biktima pa ng mangkukulam. Bagamat naawa siya sa batang biktima, pero kailangan nila itong itali, busalan at ikulong sa kwarto. Kinagabihan sa mismong araw na yon ay nagtungo na nga ang dalawa sa bahay nila Jello. Habang maingat sila na naglalakad papalapit ay panay tingin siya sa dalang bag ni Rodel. Imbis na itakos ang data, bakit bag ang dala nito? Hindi na lamang siya nagtanong, baka may punyal o baril ang laman nun. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang bahay. Nagkubli sila sa mga halamanan sa paligid. Wala nang makita sa loob dahil sarado na ang mga bintana. May iilang nakabukas na ilaw sa labas at loob ng bahay. Mukha talagang walang kababalaghan na nangyayari sa loob nun. Maingat naman silang gumala sa paligid. Mabuti na lang talaga at walang alagang aso ang pamilya. Nagkasundo sila na maghiwalay upang maghanap ng lagusan papasok ng bahay. Tumungo naman si Rodel sa likod bahay habang siya ay naghahanap ng madadaanan sa mga bintana. Gumagapang na siya sa bahaging gilid ng bahay nang may naapakan siyang tila tabla. Kinapaka pa niya ito hanggang sa bumungad sa kanya ang tila pintuan ng isang pailalim na patagong bahay. Marahan niya itong binuksan hanggang sa dahan-dahan na siyang pumasok pababa. Hindi rin naman kasi mahirap dahil may hagdanan na talagang sadyang pinagawa. Sinarado niya ng marahan ang pinto at nagpatuloy sa pagbaba. Sa sobrang dilim noon ay para kang nakapikit na at nang marating niya na ang sahig nito ay dito niya na binuksan ang flashlight na kanyang dala. Dahang-dahang gumapang ang liwanag sa may sahig hanggang sa tumambad sa kanya ang napakaraming bata na nakaupo sa lupang upuan at sa may sahig. Kinilabutan siya sa mga nakita dahil nakadilat lang ang mga ito na animoy estatwa. Halos hindi na siya makagalaw sa takot na kanyang naramdaman. Para bang may pumigil sa kanyang kalamnan na kumilos. Nais niya nang tumakbo pero sadyang may kakaibang enerhiya ang bumalot sa buong katawan. Bukod sa nakakatakot ay nakakaawa din ang kalunos-lunos na sinapit ng mga batang yun. Madumi, may mga dugo sa bibig. Parehong-pareho ang itsura sa batang umatake sa bayan. Ilang saglit pa, bago pa siya nakakuha ng lakas, pinilit niyang umakyat muli upang makalabas sa impyernong lugar na yon. Habol ang hininga niya nang mabuksan ang pintuan. Sa pagsara niya ay agad naman siyang umalis at hinanap itong si Rodel. Sa pagdako niya sa likod ay napansin niya na hindi na nakakandado ang pinto. Inisip na nakapasok na ang antingero at doon nga nakita niya si Rodel na nakatayo sa may hapagkainan.
Nakatigil lang ang antingero habang pinagmamasdan ang mga magulang ni Jello, nakahalintulad sa mga bata na nasa ilalim ng bahay. Akmang lalapit at magsasalita na sana siya nang sumenya si Rodel na wag maingay. Nakarinig sila ng may hinang yabag na may mga taong bumababa sa hagdanan mula sa ikalawang palapag. Nasa sala ito, kaya mas minabuti nilang hindi na gumalaw o magtago. Pansin rin niya na nasa loob ng bag ang isang kamay ni Rodel. Tila naghahanda na rin kung sakaling may mangyayaring hindi inaasahan. May konti lang na liwanag ang umaaninag sa ibaba ng bahay na yun at nakita nila si Jello na nakatayo sa kanilang harapan. Nagkatitigan silang tatlo, nagpakiramdaman hanggang sa dahang-dahang itinuro ni Jello ang itaas ng bahay. Dito mahinang nagwika si Rodel at kinukumbinsi ang bata na wag matakot. Nang malapitan at mahawakan niya na ito, ay pabulong na tinanong ng antingero kung sino ang nasa itaas ng bahay. Walang ibang binanggit ang bata, kundi ang salitang mangkukulam. Inabisuhan ni Rodel itong si David na bantayan ang bata at dalhin na sa labas ng bahay. At kung magkagulo na sa loob, ay tumakas na sila at kahit anong mangyari, ay wag na wag silang hihinto. Tumango naman siya pahiwatig na sumang-ayon sa panuto ni Rodel. Nang nasa labas ay magkasama sila Jello na pinihit ang bintana at sinilip ang loob ng bahay. Nakita nila si Rodel na dahan-dahang umakyat sa hagdanan hanggang sa tuluyan na itong nakakyat sa ikalawang palapag. Samantala, inausap naman niya si Jello kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ayon naman sa bata, ang kanyang mga magulang ay alipin na ng kanyang tiyahin na si Gabriela. Ito ang kinasangkapan ng matanda upang mapasunod at takutin si Jello. Ang mga batang nakita niya sa basement ay ang mga kabataang nawawala. Dagdag pa ni Jello, ang bawat kaluluwa ng mga bata ay siyang nagpapalakas sa mangkukulam. Kinakailangan daw ng matanda ang isang kaluluwa kada linggo upang mapanatili ang kanyang lakas at kapangyarihan. Sa mga narinig niya ay halos hindi naman siya makapaniwala at hindi niya lubos maisip na may nilalang pala na katulad ni Gabriela. Nang biglang may kumalabog sa itaas ng bahay, sinundan pa ito ng mga nagbabagsakang kagamitan. May karambolang nangyayari hanggang sa lumusot si Rodel mula sa bintana at bumagsak sa lupa. Kasunod nito ay ang pagtalon ng mangkukulam. May dala itong tangkay ng rosas na kulay itim. Habang nag-uusal ay pinilit ni Gabriela na makakuha ng bagay na nagmumula kay Rodel, gaya ng pagkalmot sa damit nito. Subalit, sadyang maliksi ang antingero at umiiwas lang naman sa atake ng matanda. Hindi rin may kakaila na may abilidad ito dahil sa kabila ng anyo nito ay maliksi at mabilis pa din kung kumilos. Lumingon si Gabriela kay Jello at galit nitong inutusan ang bata na pumasok sa loob ng bahay, ngunit mahigpit itong kumapit sa balikat ni David, dahilan upang mainis itong si Gabriela at naglakad papalapit sa kanila. Umugot ito ng isa pang tangkay na may nakataling tela. Sumigaw naman itong si Jello dahil sa takot na siya naman ang makontrol ng tiyahin niya. Ngunit bago ito may isagawa ni Gabriela ay may tumarak mula sa likuran nito. Nakita ni David ang kumikinang na matulis na bagay na tumagos sa dibdib ng mangkukulam. Sumigaw naman ito, tanda ng napakatinding sakit na kanyang nararamdaman.
Hinugot ni Rodel ang matulis na bagay at nakita ni David ang isang sungay ng kalabaw na tila kulay ginto. Bumulagta na sa lupa ang mangkukulam. Nangingisay ngunit nagawa pa nitong magpakawala ng sumpa, pero iniangat ni Rodel ang isa pang sungay na tila may hinigop sa hangin. Kasunod nito ay ang sabay na pagsaksak niya sa mangkukulam gamit ang 2 gintong sungay. Dito na umangil ang matanda. Nagsimulang magpalit anyo. Nalagas ang mga buhok. Kumulubot ng gusto ang balat. Hanggang sa natunaw na parang gomang isinalang sa apoy. Nang mapagtanto ni David na tapos na ang mangkukulam, ay itinuro niya na ang lagusan papunta sa mga bata. Pero inaya sila ni Jello sa ibang daanan na mas madali. Pero bago nun ay dinala muna sila sa itaas ng bahay. At doon sa silid ni Gabriela sila dinala ng batang yon. Nakita nila ang malademonyong kaharian ng mangkukulam. May altar ito na may bungo ng kambing na mahaba ang sungay. Ayon kay Rodel, isa itong lamiya. Sa paggalugad pa nila ay ipinakita ni Jello ang isang maliit na timba kung saan naroroon ang mga tangkay ng rosas na may nakakabit ng kung ano-anong bagay. Ito daw ay ang mga sumpang nakakabit sa bawat bata na nasa baba ng bahay nila. Isa-isa namang pinagbabali ni Jello ang mga ito hanggang sa nakarinig sila ng mga iyakan sa ibaba. Nang pasukin nila ang ilalim at binuksan ang ilaw, ay naroroon ang iilang kabataan na umiiyak at takot na takot. Pero ilan din sa mga ito ay wala ng buhay. Akmang kakausapin ni Rodel ang mga ito, ngunit nagtakbuhan na ang mga ito. Pipigilan sana ni David ngunit pinigilan siya ni Rodel at hinayaan ang mga bata na umalis na. Kung papaano sila napunta dito, ay iyon din ang gagawin nila upang bumalik sa kani-kanilang pamilya. Kahit magulo, ay nag-umpisa ng maunawaan ni David ang kababalaghan. Kinausap naman ni Rodel si Jello kung may mapupuntahan pa ba ito. Ngunit tumingin ito kay David. Pahiwatig na nais niyang sumama sa binata. Tatanggi sana si David ngunit wala na siyang mapagpipilian pa sa sitwasyon niya. Nagwika naman si Rodel na isama na lamang ang bata at siya na ang bahala sa batang nakakulong sa kanyang bahay. Bago nila nilisan ang lugar, ay inilabas nila ang mga bangkay. Kasama na dito ang mga magulang ni Jello. May mga kapitbahay na rin na naglabasan at nakasaksi sa pagsunog ni Rodel sa bahay na minsan ay pinugaran ng isang mangkukulam. Kinabukasan naman ay nagbunyi ang baryo dahil sa pagbabalik ng mga bata. Bagamat matamlay at bakas pa rin dito, ang takot ay naging masaya na rin ang kanilang pamilya. Pero ang mga magulang na namatayan ng anak ay patuloy sa pagluluksa. Binigyan naman ng maayos na libing ang mga nasawi sa kamay ng mangkukulam. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin kumbinsido ang lahat, lalo na ang mga nasa otoridad. Wala silang mahanap na katibayan tungkol sa mangkukulam at sa mga gamit nito. Ayon kay Rodel, mas mabuti nang matupok sa apoy ang mga yon, baka kasi ito pa ang pagsimula ng panibagong kasamaan sa baryo. Hindi na rin nagpumilit itong si Rodel na maniwala ang lahat dahil ito naman talaga ang realidad sa mundo. Gayunpaman, pumayag naman ang kapatid at bayaw ni David na manatili sa kanila ang bata. Ngunit isang gabi, inausap siya ni Edgar. David, sigurado ka ba sa desisyon mo? May institusyon naman ang kakalinga sa mga batang ulila. Hindi naman sa ayaw ko sa bata, pero hindi rin natin maiiwasan na mag-isip sa katotohanan na pinagmulan ng bata. Tiyahin niya ang mangkukulam. Paano kung
Tama na po Kuya Edgar. Pero hindi porket kadugo niya ang mangkukulam, ay ganoon na din po siya. Sa una pa lang ay nakadama na ako ng awa sa bata. At alam ko naman na hindi ka mapapakali pati si ate. Kaya po napagpasyahan ko na isasama ko si Jello sa pagbalik ko sa Maynila. Aalagaan at palalakihin ko siya ng maayos. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo. Si Jello ay nagpatuloy pa rin sa pag-aaral at kaklase na ni Biboy. Nakitaan na rin ito ng ngiti, pero may mga sandaling nakatulala lang ito. Marahil na alala ang nasirang mga magulang. Samantala, nagtapos man ang misteryo at salot ay ibang misteryo naman ang gumugulo sa isipan ni David. Hindi mawala sa kanya ang gintong sungay ni Rodel na siyang pumaslang sa mangkukulam. Kaya naman ang magkaroon siya ng pagkakataon ay dumalaw siya sa bahay ng antingero. Tahimik ang lugar nang siya'y dumating. Doon na lamang siya naupo sa may kamalig habang hinihintay ang sadya. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na itong si Rodel. Nakasukbit itong tapayan sa likod. Gaya ng dati ay umaalingasaw ang amoy ng tuba. Nang masabi niya na ang sadya, ay kumuha ng pitsil itong si Rodel. Sinalinan ito ng tuba at nag-umpisa ang tagayan. Naging kuryoso siya tungkol sa gintong sungay pero hindi ang pagiging ginto nito, kundi ang kapangyarihang meron nito. Sobrang bago kasi sa kanya ang mga pangyayari nitong huli. Ayon kay Rodel, hindi naman talaga sungay ang pakay niya sa kalabaw. Sa gabi ng mahal na araw 2 dekada na ang nakalipas. Ito ang panahon na maraming mutya ang makukuha. Sinunod niya ang payo ng isang albularyo. Noon pa man kasi ay nais na ni Rodel na makuha ang mutya ng ngipin ng kalabaw dahil sa napakalakas ng kabal nito. Hindi lang ito magagamit niya sa mga nilalang ng dilim kundi pati na rin sa pang-araw-araw na gawain. Sa buong akala niya na natagpuan niya na ang kalabaw na yon ay nagkamali siya. Makukuha lang kasi niya ang mutya sa isang naghihingalong kalabaw pero iba ang kumuha ng atensyon ni Rodel. Ang kulay ginto ang kanyang nasilayan. Hindi rin niya ito sapilitan na kinuha, bagkus nalagas ito mismo sa ulo ng kalabaw bago bawian ng buhay. Gawa nga sa pagkataranta ay kinuha na lamang niya ang sungay at tumakbo na pabalik sa bahay ng albularyo. At simula nun ay tinangan niya na ang kapangyarihan ng gintong sungay. Naging mandirigma si Rodel at aminado siya na masaya siya sa tuwing nakakatulong, ngunit ito din pala ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang mga mahal sa buhay. Minsan ay may taong manlalason siyang pinatawad, subalit ito pala ay babaliktad sa kanya. Nilason nito ang buong pamilya niya. Isang gabi ay naabutan na lamang niya ang pamilya na nakabulagta na sa may sahig at malamig na bangkay. Napaslang man niya ang manlalason na yon, pero kasabay na nawala ang kanyang pagiging antingero. Kaya naman narinig niya mula kay David ang nasaksiyan nito sa bahay ng mangkukulam ay tila bumalik sa kanya ang lahat at ang pagnanasang bigyang hustisya ang mga biktima. Inamin rin ni Rodel na malaki ang kanyang pasasalamat dito dahil ginising nito ang matagal nang natutulog na apoy ng kapangyarihan. Kaya naman nangako siya sa binata na kahit anong oras kung kinakailangan niya ang tulong ay agad na sasaklolo siya sa binata. At sa araw na yon ay nabuo na ang mas malapit na pagkakaibigan nila David at Rodel. Kahit saan ka man mapadpad, David, isipin mo na may kaibigan ka sa lugar na ito. Isang kaibigan na handang tumulong sa iyo sa kahit anong paraan. Samantala, makalipas ang ilang buwang panahon ng bakasyon, natapos din ni Jello ang isang baitang ng pag-aaral. Panahon na
upang bumalik na ng Maynila itong si David. Sa katunayan niyan, hinintay lamang niya na matapos ang taon na yon sa pag-aaral ni Jello. Nang malapit na sila sa isa't isa, biglang naging ama siya sa batang yon. Ngunit ang pag-alis pala nila sa lugar ay ang simula ng pagbabago ni Jello. Sa muli ay nakabalik na siya sa kanilang bahay sa Maynila, pero hindi na ganoon kalungkot dahil may kasama na siya. Nang dahil din sa bata ay nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Ang paiba-iba ng isip at pagkabagot sa trabaho ay ang dahilan kung bakit kung saan-saan siya nakakarating. Sa panahong kailangan niya ng gampanan ng piniling buhay kasama ang bata, sa mga naunang buwan ay maayos naman ang lahat. Hanggang isang gabi, huli na kasing nakauwi si David dahil pumunta pa ito ng handaan. Malaki ang kanilang bahay sa Maynila. Nang gabing yon, ay umuwing nakainom itong si David. Habang nakaupo sa may kama at dinadama pa ang alak, ay nakarinig siya ng mga salitang pabulong. Para bang may kausap ito. Marahan siyang tumayo at inilapat ang tenga sa dingding, at doon niya narinig si Jello na tila may kinakausap. Kinuskus niya ang mga mata pati ang tenga. Baka dala lang ito sa alak, pero sigurado naman siya na hindi siya lasing sa gabing yon. Lumabas siya sa kwarto. Magkatabi lang ang kwarto nila ng bata. Tumitig naman muna siya sa pinto at idinikit ang tenga. Sa sandaling yon ay wala na siyang marinig, pero kinatok niya pa rin ito upang makasigurado. Oh Jello, gising ka pa pala. Matulog ka na, di ba? May usapan tayo. Naipapasyal kita sa mall bukas. Magpahinga ka na. Tumango naman ang bata habang inililibot ni David ang mga mata sa loob ng silid. Wala naman siyang nakitang kakaiba. Sa pagsarado ng pinto ay napapailing na lamang siya. Inakalang guni-guni lang ang lahat, kaya nagpasya siyang maligo upang may masmasan. Ngunit kinabukasan din ay may napansin siyang kakaiba sa bata. Naging tahimik ito at tulala, para bang bumalik ito sa dati. Ginawa niya na ang lahat habang nasa mall sila para lang sumaya si Jello, pero iba talaga ang nakikita niya sa bata. Wala naman itong sakit, kaya nung umuwi sila ng bahay ay dito niya na ito kinausap ng masinsinan. Yumuko at malungkot na mukha lang ang itinugon ng bata, kaya minabuti na lamang niya na pagpahingayin muna ito. Natapos ang araw, pero hindi pa rin nagbabago ang wisyo ng bata. Kinaumagahan, araw ng linggo, kinausap niya ng normal si Jello upang maghanda na sa kanilang pagsisimba. Ngunit nakaupo lang sa kama ang bata at hindi kumikilos. Medyo nairita siya dahil hindi siya pinakinggan, kaya nilapitan niya na ito at medyo tinaasan na ng boses nang biglang nagwika itong si Jello ng pasigaw. Ayokong magsimba. Ayokong sambahin ng Diyos ninyo. Halos mabilaukan siya sa kanyang narinig. Sa iilang segundo ay para bang nakita niya ang figura ni Gabriela sa mukha ni Jello. Bagamat may takot, nilapitan pa rin niya si Jello at sinabing hindi na sila tutuloy pa sa simbahan. Niyakap niya ang bata at muling nanumbalik sa kanya ang alaala sa Negros. Gayunpaman, sa buong araw na yon ay hindi naman naging bayolente ang bata. Pero iba na talaga ang kanyang kutob, kaya sa pagpasok niya ng trabaho ng Lunes ay nagpaalam na siya sa kanyang amo. Naliliban muna ng ilang linggo. Natawa ang amo niya, sabay wika ng, Aba, kay bago-bago mo pa lang, humihingi ka na kagad ng leave. May kakapalan din pala yung pagmumukha mo, David. Boss, importante lang po talaga. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Hindi ako papayag at wala akong pakialam din sa anak mo. Magtrabaho ka.
Napakuyom na lang ang kamay ni David habang lumalabas ng opisina ng amo. Pero buo na ang kanyang pasya. Dadalhin niya si Jello kay Rodel. Wala na siyang ibang alam sa pangyayari sa bata kundi ang kaibigang antingero at alam niya na hindi siya bibiguin nito. Hindi na tinapos ni David ang araw na yon. Lumabas na siya ng pinagtatrabahuan at lumayas. Bumili na rin siya ng tiket ng bapor. 3 araw pa bago ang biyahe nila. Sa mga araw na nasa Maynila pa sila, ay talaga namang nagbago itong si Jello. Kahit ang pag-aaral ay hindi na nito ginagawa at hinahayaan na lamang ito ni David. Sa takot niya na baka kung ano ang magawa ng bata sa kanya o lalong-lalo na sa paaralan. Kapag kinakausap naman niya ng mahinahon si Jello, ay sumusunod naman ito. May mga sandali pa na niyayakap siya nito at sinasabing hindi siya pababayaan ni Jello. Kahit papaano ay napapawi ang takot niya. Subalit nangangamba naman siya kung ano ang mangyayari sa darating pang mga araw. Naalala niya ang sinabi ni Edgar tungkol sa lahing pinagmulan ng batang si Jello. Diyos ko, huwag niyo namang ipahintulot na maging katulad ni Gabriela ang anak ko. Samantala, nasa bapor na sila papuntang Negros. Ganoon pa rin ang itsura ni Jello. Hindi malungkot, hindi rin masaya. Ngunit may kakaibang otoridad sa bawat titig nito. Nang dumaong na ang bapor, ay mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng bata dahil sa siksikan ang mga tao. Nang makalabas na sila ng pier, ay may humablot sa maliit na bag ni David kung saan naroroon ang pera at mahalagang bagay. Hinabol niya ito sabay sa mabilis na habilin sa anak na wag umalis sa kinatatayuan. Umabot na sila sa isang lugar kung saan wala ng tao, ngunit may maraming mga nakaimbak na kahon mula sa kargamento ng mga barko. Dito na huminto si David dahil iniisip niya na may kasama ang magnanakaw at baka ikaalanganin pa ng kanyang buhay. Malungkot naman siyang bumalik ngunit nakarinig siya ng sigaw ng taong namimilipit sa sobrang sakit at nakita niya ang magnanakaw na nakadikit ang katawan sa mga kahon habang nasa harapan nito si Jello. Kitang-kita niya kung papaano nabali ang galamay ng lalaki habang nakatitig lang ang bata. Nang mawalan ng malay ang lalaki ay dali-daling hinila niya si Jello upang makalayo na sa lugar. Pero biglang nagwika ang bata ng, Papa, huwag ka pong mag-alala. Ako naman ang magliligtas sa'yo. At habang magkasama po tayo, walang kahit sino ang pwedeng manakit sa'yo. Sa kanilang muling paghaharap ni Rodel, sinabi nito na posibleng naipasa na ni Gabriela ang kakayahan bilang mangkukulam sa bata. Hindi man binanggit pero alam na ni David kung ano ang magpuputol ng sumpa. Walang iba kundi ang kitlin ang buhay ni Jello. Subalit napamahal na sa kanya ang bata. Kaya imbis na tapusin ang kasamaang unti-unting lumulukob sa bata, ay bumalik sila ng Maynila at nagpatuloy sa buhay. Kabaryo, si David ay namuhay hanggang ngayon. Kasama si Jello na siyang dahilan kung bakit umangat sa buhay. Bagamat taglay ni Jello ang pagiging mangkukulam, hindi naman ito napalitan ang pagmamahal ni David sa kanya. Namuhay sila bilang ama at anak. Ang paglayo niya kay Jello kay Rodel ay isang kabaliwan pero magkagayon pa man, inaasahan na ni David na muling magtatagpo ang landas nila nang magtutuba na may gintong sungay ng kalabaw. Wakas. Okay, para sa akin, napakaganda ng storya. Wala akong masabi. Yun nga lang, medyo nakakalungkot kasi namatay yung mga magulang ng bata, si Jello. Hindi ko lang din sure na
Nung una hindi ko akalang kulaman to, pero nung unti-unti kong nalaman, mas alam niyo yung mga ganitong istorya nakakabilib, no? Nakakabilib pero nakakalungkot dahil yun nga, ang daming nawala. Magulang ni Jello, yung pamilya ni Rodel na magtutuba, no? Na isang antingero, saka nakakabilib dito yung sungay na ginto ng kalabaw. So yun, hindi niya inaasahan talaga yun. Talagang may ganong pagkakataon sa buhay natin na pag di mo inaasahan, minsan mas maganda pa yung magiging kapalit, no? Which is, yun nga, ang iniintay talaga niya is yung pangil ng kalabaw, pero kita nyo naman, gintong sungay ng kalabaw, di ba? Nakakabilib yun, wala akong masabi. Saka yung lamiya na ginagawa ni Gabriela, grabe yun. Talagang hindi ko alam kung anong klase ng aral tong kaliwa. Bukod sa typical namang kukulam, saka sinabi naman dito na yung gamit lang niya is tangkay ng rosas, grabe. Pero yun nga, ang bilis lang din mapawalang bisa, no? Puputulin mo lang. Kaya lang, talagang pahirapan kung nasan yung rosas na yun. Saka, dun sa part na naglaban sila, parang ang bilis ng pangyayari pag may nakuha sa yung gamit si Gabriela o yung mangkukulam. Talagang antimano epekto agad, no? Hindi ko alam kung anong klaseng aral to ng kaliwa bukod sa pangungulam na tipikal. Pero napakalakas. Yun nga lang, walang nagwawagi na kadiliman. Saka, hindi ko lang din alam kung simba sila ng kakayahan ni Gabriela at Jello. Pero based naman dun sa dulong part, namuhay sila ng, sinabi naman doon na namuhay sila ng marangya. So, posibilidad na yumaman talaga tong dalawa, si Jello sa si David. Yun nga lang, hindi na nagkaroon ng pamilya tong si David, no? Kumbaga si Jello na lang talaga yung kasama niya. Basta, tama naman yung ginagawa niya, saka walang inaagrabyado. Walang problema yung ganun kasi may mangkukulam na puti naman talaga. Pero para sa akin, napakaganda. Wala masabi. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Yung shoutout ko sa inyo, next upload na lang. Kaya mag-comment kayo para mabasa ko kung tagasan kayo, yung pangalan nyo, kung gusto nyong ipabate. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.